na napakarami palang benepisyong daladala. Hindi lamang bilang gamot, kundi ay pwede mo rin palang makain. Hello, what's up? Your best here. Siguro naman ay pamilyar ka na sa puno o prutas na papaya. Subalit kadalasan ang bunga lamang nito, ang hinog man o hilaw, ang binibigyan ng importansya. Kaya naman sa videong ito ay alamin natin ang mga gamit at benepisyo ng bulaklak ng papaya na maaaring hindi mo nga rin aakalain. Lahat tayo ay pamilyar sa papaya, sa bunga nito, sa lasa at sa sustansyang daladala. Subalit batid ko na iilan lamang sa inyo ang nakababatid na maging ang mga bulaklak nito ay mapapakinabangan mo. Bulaklak na madalas mo ngang makita sa puno ng papaya. Subalit naranasan mo na bang makatagpo o makakita ng lalaking puno ng papaya? Ito ay kaagad-agad mong mapapansin o makikita sapagkat ito ay wala naman talagang bunga, bagkus ay mayroon itong napakaraming mahabang bulaklak, hindi gaya ng babaeng papaya. Ang bulaklak ng papaya ay napakaraming nutritional value. Ang bulaklak na ito, gaya ng dahon at bunga, ay parehong nagtataglay ng mga nakamamangha at pambihirang mga benepisyo. Matapos kumain o uminom ng bulaklak nito, ay mapapansin ang pagbaba ng level ng insulin sa mga tao na mayroong diabetes. Napapababa nito at napapaayos ang daloy ng dugo upang maiwasan rin ang iba pang mga sakit sa puso. Kung kaya naman mainam na isama ang bulaklak ng papaya sa inyong diet upang maiwasan ang ilang mga iniindang karamdaman. Ang lalaking papaya ay nagtataglay ng mas mataas na nutritional value, bagaman ito ay mas mapait. Kung nais mo na lutuin ito ay mayroon akong ibabahagi na ilang pamamaraan upang ang pait nito ay mabawasan. Subalit bago iyon, ay ano-ano nga ba ang mga benepisyong dala ng bulaklak na ito? Una, ito ay mainam o mabisang nagpapababa ng level ng sugar sa ating mga dugo, na mainam nga, lalo na sa mga diabetic. Pangalawa, ang bulaklak ng papaya ay mayaman sa vitamin A, vitamin C, vitamin E, folate na isa ring antioxidant. Pangatlo, ang katas ng bulaklak ng papaya na hinaluan ng honey ay mabisang gamot sa mga inuubo at mayroong iniindang mga problema sa paghinga. Pang-apat, ang pinakuluang mga bulaklak o ibinabad sa kumukulong tubig ay mabisang panunaw ng taba, magaling na panlunas sa mayroong mga rayuma at mainam sa atay at baga. Kumuha ka lamang ng isang kuyom ng bulaklak ng papaya at ilagay ito sa 4 na baso ng mainit o kumukulong tubig. Panglima, ito rin ay magaling at magpapalinaw sa inyong mga mata. Ngunit papaano naman gawing ulam o gulay ang bulaklak ng papaya? Upang mapawi naman ang matindi nitong pait, ay maaari mo itong ibabad sa tubig na mayroong asin, o di kaya naman ay sa tamarind water. Maaari mo rin itong isama sa talbos ng kamuting kahoy upang iyong iluto. Maaari mo itong gataan na para ka na ring nagluluto ng laing na gabi. Nakatikim ka na ba ng bulaklak na ito ng papaya? Bakit hindi mo subukan? Pang-ulam na ay masustansya pa. Prutas na papaya?
Nakakain ka na marahil ng hinog o gulay na papaya, hindi ba? Subalit, batid mo bang hindi lamang sarap at linamnam ang maaaring hatid nito at daladala? Bagkus ay punong-puno pala ito ng napakaraming at sa kapaligiran. Subalit mas magiging epektibo ito kung sasabayan natin ng positibong pananaw at kagustuhan. At lagi nating tandaan na anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay ngayon,
sa pamilya man o sa pag-ibig, ay laging nariyan ng Diyos at nakatunghay. Nag-aantay lamang ng iyong dasal, kaya samahan ng panalangin at pananalig sa may kapal. Nakakain ka na ba ng dahon ng papaya? Ngayon mo rin lamang ba ito narinig? Hindi ba't nakalalason ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga benepisyong hatid ng pagkain mo ng dahon ng papaya. Papaano nga ba ito lulutuin? Halika at atin iyang iisa-isahin. Marami bang puno ng papaya sa inyong bakuran? At naisip mo na ba kahit minsan na lutuin at gulayin ang mga dahon nito? Batid ko na pawang ang inaabangan mo lamang ay ang taglay nitong bunga upang gulayin o kapag nahinog na ito. Kaya naman halika at alamin kung papaano nga ba kinakain at inihahanda ang dahon ng papaya. Ano nga ba ang papaya? Ang papaya o Carica papaya ay isang inaalagaang punong halaman dahil ito ang pinagmumulan ng tropikal na prutas na kung tawagin nga natin ay papaya, na bukod sa masarap na ay masustansya pa. Ito ay pinaniniwalaang nagmula pa nga sa ilang bahagi ng Amerika at ngayon nga maging dito sa atin sa Pilipinas ito ay tinatanim at inaalagaan na. Subalit nabibigyan lamang natin ng pansin ang puno ng papaya kapag ito ay may bunga na o kapag ang bunga nito ay nahihinog na. Ngunit alam mo ba na kahit pala ang mga dahon nito ay maaaring pantawid gutom na? Ngunit hindi lamang iyan dahil ito ay nag-uumapaw rin pala sa sustansya at benepisyong dala-dala. Ang dahon kung kaya marahil hindi nangangahas ang ilan na lutuin at kainin ang dahon nito. Subalit kung nais mo ng katas ng mga dahon ng papaya, ay pumili ka ng mga matured na nito. Katasin sa pamamagitan ng pagtudtod dito sa lain upang itong puro at maaari mo na nga itong inumin. Walang side effect ang katas nito. Subalit mainam na alamin muna kung meron ba kayong allergy rito. At maaaring hindi ito naaangkop sa inyo. Ngunit kung ayaw mo ng sariwang katas nito at medyo takot ka ngang subukan, bakit hindi mo lamang itry na gulayin at lutuin na lamang ang mga dahon nito? Kumuha ka lamang ng mga sariwang dahon ng papaya, hugasang mabuti at alisin ang mga tangkay nito. Magpakulo ka ng 3 hanggang 4 na baso ng tubig at lagyan mo ng langis o ani mo'y magluluto ka lamang ng spaghetti. Ilagay ang mga
kulay na dahon ng papaya o ang prutas na lamang nito ang pagtitiyagaan mo. Bukayo, isang popular na minatamisang dessert dito sa atin sa Pilipinas. Kadalas ay gawa sa laman ng buko na sinangkapan ng asukal o sugarcane muscovado. At kung nakatikim ka na nga nito, ay batid mong malinamnam at tradisyonal na masarap nga ang panghimagas na ito. Subalit narinig mo na rin ba na maging ang papaya pala ay maaari mong gawing bukayo? Tama po kayo ng pagkakarinig, ang papaya ang ating gagamitin. Ngunit hindi ang mga bunga nito, kundi ang katawan nito mismo. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin kung papaano nga ba ito ating gagawin. Dahil kung ang mga puno ng papaya sa inyong lugar ay hindi nga pinapansin, batid mo ba na sa ibang lugar pala ay pinagkakaguluhan pa man din? Bago ang lahat, ay alam mo ba na ang puno ng papaya pala ang pinakamalaking uri ng herb sa buong mundo? At mula nga sa bunga, dahon, bulaklak, ugat, buto at katawan nito ay lahat makakain. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na ang katawan o puno mismo ng papaya na madalas putulin at itapon lamang, lalo na kung ito ay may edad na at wala na ring bunga, ay kapaki-pakinabang pa pala. At sa ilang probinsya nga, sa Kabisayaan, ito ay pinagkakaguluhan pa nga. Kanila nga itong kinukuha at binibiyak upang malaman kung maayos at maputi pa at intact pa nga ang mga fibers sa katawan nito. Pagkatapos ay lilinisin ito at unti-unting kakayurin o i-scrape upang makaipon ng mga maliliit na hibla, gaya rin sa paggawa ng bukayo. Huhugasan at patutuyuin ito sa init ng araw sa loob ng maghapon upang mabawasan ang mga moisture nitong tinataglay. At saka nga iluluto na ito katulad ng sa paggawa ng bukayo. Maaring gawing panghimagas o kaya naman ay itinda bilang kabuhayan. Ngunit ano-ano nga ba ang mga sustansyang makukuha sa katawan ng papaya? Hindi ba ito nakasasama? Ang katawan ng papaya ay ligtas kainin. Isa itong survival food at ginagamit na ring alternatibo, lalo na nga sa mga lugar na wala namang puno ng niyog. Tulad ng bunga ng papaya, mainam rin ito sa kalusugan ng ating mga balat at sa ating mga mata. Nakapagpapababa rin ng cholesterol level at maaring makatulong na malabanan ang pagkakaroon ng diabetes. Ang mga hibla ng stem o ng katawan ng papaya ay napakahusay rin para mapanatiling maayos ang daloy ng ating metabolismo at pinaniniwalaan ngang mabuti rin para sa pagbabawas ng timbang. Kaya naman kung maraming ang puno ng papaya sa inyong bakuran, maaari mo nga rin itong masubukan. Isang masarap na dessert at marami pa rin palang pakinabang sa kalusugan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng bukayo mula sa katawan ng papaya? O baka ngayon mo lamang din ito narinig? Kung oo, ay mag-comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring mapakinabangan at kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV.
sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan